Sumainyo ang Panginoon, at sumaiyo rin. ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalan Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punang saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw rin silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at kayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na, kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawi ka nila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang mapangkasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon na pakita kay Simon. At isilaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hati niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang buhay daw po natin ay isang paglalakbay at tulad ng karaniwang paglalakbay, gusto natin meron tayong kasama. Lalo pat kung ang paglalakbay natin ay matagal at mahirap talaga. Hindi man mawala lahat ay malaki ang nababawas sa takot at lungkot na ating nadarama kapag sa paglalakbay sa buhay ay meron tayong kasama. Kamakailan, just the other day, nakaramdam po ako ng matinding lungkot at takot sa paglalakbay ko sa buhay na ito. Sapagkat inatake po ako ng severe acid reflux. Nauna po dito ay uminom kasi ako ng apple cider with honey. Kasi nung magsimula akong magmisa, nung umaga, wala akong boses. So, nag-take ako ng apple cider with honey nang walang laman ang tiyang ko. At dahil hindi sanay ang tiyang ko, naging uncomfortable na ako. Mas lumala pa ito ng konti lang yung kinain ko ng breakfast, nag-vitamins pa ako. Pero so naghalo na, naghimagsika na yung matinding acid sa tiyan ko. Nung una, nakayanan ko naman nung umaga kasi marami pa akong kasama, marami pa akong nakakausap, marami pang nagsasabi sa akin kung ano dapat kong gawin, mga gamot na dapat kong inumin. Kaya kahit papaano gumanda pa yung pakiramdam ko. Kaya lang nung gabi, bumalik
At mas matindi na. Alam po niyo yun, parang nilalamukot yung bitukan niyo. Kaya nagsukat tayo na ako. At nagsusukat tayo pa ako ng kahit wala na akong isusuka o itutumi. Sorry po, pero ganun katindi. Not to mention, ang pinaka-concern ko nung una, bago pa ako magkaganito, ay yung katawang ko. Kasi nga po, di ba, katatapos lang ng pagdiriwang ng mga mahal na araw at linggo ng pagkabuhay. Nag-iisa lang naman po ako dito. So patang-pata yung katawan ko. As a matter of fact, nung araw na yon, nung umaga rin, nagpamasahe ako. Pero at one point, sabi ko doon sa nagmamasahe, ayoko, tama na. Kasi nga po, kapag minamasahe niya likod ko, ang sakit talaga ng tiyan ko. Grabe. Doon ko naisip na maintindihan mo talaga yung iba na dumaranas ng matinding sakit na matagal na hinahangad nilang kunin na sila. As yung naramdaman ko, kombinasyon ng severe pain ng katawan ko at yung severe pain dulot ng acid reflux. Of course, hindi ko naman po sinabi, Lord, kunin mo na ako. Sabi ko lang, naintindihan ko lang yung mga may kalagayan gano'n, Kasi nung ko lang po naranasan yun Magkahalo talagang matitinding takot at lungkot ang naramdaman ko. Kasi aside from that severe pain, wala pa akong kasama. I mean, may mga kasama ako dito, nasa ibaba sila, nasa 4th floor ako. Tapos, tinatawagan ko rin, tulog na. Kasi may masama ring pakiramdam sila. And then, nagte-text din ako sa iba kong mga kaibigan. Alam niyo yung may makasama ka lang, kahit through PM, kahit through text, bukod sa ayaw kong makaabala, pero wala talaga Kaya, nakapag-post na ako ng message sa FB or sa Meta. Sabi ko, pasensya na po sa istorbo. Kung meron man pong makakakontak ng ambulansya na malapit dito, paki-pick up na po ako because I need to go to the hospital. Actually, nakailang erase na rin ako bago ko i-post yun. Kaya lang, hindi ko na talaga kaya kahit na ayaw kong makaabala, nag-post na ako ng ganon. Salamat po sa mga nag-respond. Pero pasensya na dahil hindi ko na nahintay dahil masakit na talaga. Nag-tricycle na lang kami nung kasama ko si Ate Cynthia. Pupunta ng ospital. At alam po ninyo, habang ako'y nasa loob ng tricycle, naiyak talaga ako. Naiyak ako kasi bigla akong naisip, ang hirap pala talaga ng maging pare. Pero sandali lang yon. Honestly, sandali lang yon. Kasi bigla kong na-realize yung concern no, kasama ko si Ate Cynthia. Sumabit siya sa tricycle kasi nga, maliit lang, tricycle. Nasa likod siya. May sakit din siya. And then yung tricycle driver, kasi paspas yung niya. Pag-drive niya tricycle Yung paspas talaga kasi nakita niya in pain ako. Yung concern na madala ko agad sa ospital. Alam nga, hinaharurot niya. Hindi ko naman siya babayaran ng sobra. Kahit malang gasolina. Joke lang. Kasi ang totoo po, kami talaga yung walang pambayad. Nagmamadali kami. Kaya pala kaming nakahandang pamasahe. But then, yung driver sabi, hindi, wag na po. Sabi ni Ate Cynthia sa kanya, balikan mo lang kami. Mamaya, pag nag-umaga, magbabayad kami sa'yo. Hindi na po. Okay na po yun. Ewan ko, pero yung iniisip ko na mahal ng gasolina, kaya nga siya nagmamasada kahit 10 oras ng gabi na gusto niyang kumita. Pero yung gesture na, okay na po yun, ayos na po yun, iba dating nun sa akin. Kaya kung sino ka man kapatid, maraming salamat sa iyo. Pinagaan mo talaga yung pakiramdam ko. And then, nagpuntahan na nga po yung mga kaibigan ko mula pa sa iba't ibang mga lugar na all the while may ginagawa na palang paraan. So, hindi ko lang nakikita yung mga messages, pati yung mga mahal ko sa buhay. So, it suddenly dawned on me, hindi ka nag-iisa. Sinasamahan kita. Parang sinasabi sa akin ng Diyos. Meron akong ginagawa. Hindi kita iniiwan. Tapos, not to mention yung nagbalik yung boses ko. Pwedeng hindi magbalik dahil wala akong tulog. Wala akong tulog. Magdamag akong in pain. Pero nagbalik. Ito na yung boses ko. So, yun. Kasama ko ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. Na-share ko po ito sapagkat ito yung nakikita kong pakiramdam nung 2 alagad papuntang Emmaus sa ating narinig na mabuting balita. Yung akala nila na hindi nila kasama si Jesus sa napakahirap at napakalungkot na yugto ng kanilang buhay. Siya pa naman ang inaasahan namin, sabi niya patungkol kay Jesus. Yung disappointment, yung discouragement, unfulfilled expectation. Lungkot na lungkot sila Pero all the while, Jesus journeyed with them. Alam po ninyo, mas matindi pa dito, palayo sila kay Jesus They were walking away from Jesus. But then Jesus walked with them.
Hindi sila papalapit kay Jesus, papalayo sila. At intentional ha. Kasi nawalan sila ng pag-asa, parang nawawalan ng pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, ay bahala nga kayo sa buhay niyo. Sinabi ko namang mabubuhay ako. At may mga ebidensya na ayaw niyong maniwala. Ako pa bang mag-a-adjust sa inyo? Ako pa bang hahabol sa inyo? Ako pa bang mag-ahanap sa inyo? But Jesus journeyed with them. So ang pinapakita nito sa atin, kahit napatala tayo nalalayo sa Diyos, dala ng ating pagtatampo, kawalan ng pag-asa, kakulangan, o kawalan ng pananampalataya, nandong iniintindi pala tayo ng Diyos at sinasamahan pa rin niya tayo. Hindi niya tayo natitiis at hindi niya tayo titiisin. Lalong-lalo na sa mga matinding problema ang pinagdaraanan natin, iniintindi niya tayo. You see, kahit alam niya ang sagot sa tanong niya, nagtatanong pa rin siya kasi iniintindi niya yung nararamdaman ng mga alagad niya. Also, ang mahalaga, katulad ng dalawang alagad na ito, sana maging bukas pa rin tayo sa Diyos. Entertainin pa rin natin siya. In-entertain nila si Kristo kahit malungkot sila, kahit ipupuntahan sila, kahit nagmamadali sila. Diba? At yun ang naging daan para mabuksan ang kanilang mga mata. Para makita nila na hindi pala talaga sila iniwan ni Jesus. Kasama pala sila. Ito yung sinasabi ko, na kahit tayo dumaan sa matinding mga problema sa buhay, hanggat maaari, magdasal pa rin tayo. Magsimba pa rin tayo. Sapagkat sa Eucharistia, sa salita ng Diyos, mabubuksan ng ating mga mata. Marirealize natin, all the while, ang Diyos ay nandiyan talaga. Sapagkat kung hindi, wag naman sana. Pero sabi kasi ay, the greatest tragedy in life is not that God is absent, but that we did not recognize that He was walking with us all along. Ang trahedya sa buhay ay yung hindi daw wala ang Diyos. Kasi hindi naman pwedeng mawala ang Diyos eh. Ang trahedya sa buhay ay yung isipin nating wala ang Diyos. Kahit nandiyan ang Diyos. Kahit hindi nagpapabaya ang Diyos. Trahedya yun kasi God walking with us, ang ibig sabihin nun, may pag-asa pa. God walking with us, journeying with us, being with us, ang ibig sabihin nun, may plano pa siyang maganda sa kabila ng ating matinding problema. Pero dapat pagbuksan din natin siya. Huwag tayong totally mawawala ng pananampalataya at pagtingin sa Kanya. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat alam ang niya ang hirap na rin ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sapagkat binibigyan mo kami ng katotohanan ngayon na kahit anong mangyari, kahit lumayo pa kami sa iyo dahil sa tindi ng mga problema, lalapit at lalapit ka pa rin. Gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan to enlighten us and of course to help us. Tulungan mo po kami na sa mga pagkakataong ganito ay huwag kaming tuluyang malayo sa iyo. Katulad ng dalawang alagad sa Ebanghelyo, sundan mo po kami ha. Sana po ay intindihin mo rin po kami at tulungan mo po kami na huwag totally mawalan ng pananampalataya sa iyo. Sapagkat yun ang pinakamalaking trahedya na po pwedeng mangyari sa buhay namin sa mundong ito. Hallelujah! Yung isipin namin wala ka. Kasi kailanman hindi ka mawawala. Yung isipin namin hindi mo kami mahal.
Kasi imposibleng mawala ang iyong pagmamahal. Yung isipin namin wala nang mangyayaring maganda. Kasi imposibleng wala kung ikaw ay aming pangkasama. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos, makakamahan. Lalong-lalo na sa mahirap na yugto ng buhay mo. Mas lalong-lalo ng Diyos kasi mas lalo mo siyang kailangan. Kaya magkasala ang Panginoon ng galit mo, ng pananakit mo. Magsimba ka pa rin, magdasal ka pa rin, kumapit ka pa rin. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.